Mga kababayan, 10-10 na po ngayon. Ibig sabihin, October 10th, Friday. Happy Friday, everyone. Shoutout EDSA Friday Group. And shoutout sa lahat ng mga sumama sa amin before sa EDSA noong November last year or November 2024. Yan, mga iba't ibang grupo na sumama noon sa EDSA. Speaking of EDSA, mga kababayan, kung akong tatanungin nyo, kasi parang 2 days na lang Friday ngayon, sa paparating na linggo, ito na yung people power na pinananawagan ng iba't ibang mga grupo, organisasyon at lalong-lalo na po isa sa kanila at isa sa mga kilalang personalidad na nananawagan na ngayon ng people power ay si Kiko Barzaga ng 4th District ng Cavite. And I think he's from Dasmariñas or Dasma. Nag-aantay ang karamihan ng at least announcement ng isang batang kongresista, at least 'di ba merong Gen Z, merong member ng demographic ng mga batang Pilipino na marunong nang pumuna at sumita sa mga kurakot. Kasi in the past, 'di ba, yung mga mature members of the population lang yung pumupuna sa korupsyon, lalong-lalo na yung mga retired military personnel or men in uniform, yung mga senior citizens, mga working class, ganyan, the baby boomers. Yan, yung tipong mature na rin ang pag-iisip at matagal nang nag-oobserba na parang walang nangyayaring maganda sa Pilipinas at of course dahil nga po galing tayo sa pamumuno ni Tatay Digong na alam nating maayos despite na may mga kalamidad at pandemic noon, ay nairaos ni Tatay Digong ang kanyang administrasyon at marami namang pinagawa. Nakita natin, tapos tumahimik ang Pilipinas, naging 10 taon ang validity ng passport instead of 5 years, di ba? So, mas matagal, even driver's license, and many other things na ginawa ni Tatay Digong, lalo na yung pagkakaroon ng katahimikan at kapayapaan sa Pilipinas dahil nga po nag-surrender yung mga adik at hinant naman at tinarget ni Tatay Digong ang sindikato ng droga. Ngayon, dahil nga po nakikita ng karamihan sa atin at mabuti na lang fully aware na rin ang mga kabataan na parang, teka, hindi ganito nung maliliit kami or nung panahon ni Tatay Digong maybe, di ba? Ba't parang walang ginagawa yung nakaupo ngayon, 3 taon na, ba't parang pabagsak ang Pilipinas, di ba? Nagmamahal ang bilihin, hindi tumataas ang sweldo, lumalala ang krimen, bumabaha ulit ang droga, at yun nga po, talamak na ang nakawan sa pera ng Pilipinas, lalo na yung buwis ng taong bayan. So, nananawagan ngayon ang lahat na mag-people power na kasi in the past, 2 leaders ang nasipa ng taong bayan through people power. Nag-aantay ang lahat dahil nga po 2 araw na lang, kailan baga talaga, yun nga, linggo, pero saan gaganapin ang people power? Alam nyo, ano yan mga kababayan, it's a no-brainer, di ba? It's a no-brainer kasi alam naman natin na ang people power ay EDSA. Ang 2 people power, actually 3 na nga yan, ay ginanap sa EDSA, particularly dyan sa EDSA Shrine na katabi ng Robinson's Gallery yan. Kaya nga nakatayo dyan yung Mama Mary Okay, kasi peaceful rally yun mga ate at kuya. Sumali doon ang mga kaparian, mga madre, di ba? May mga nagsabit ng mga garland, rosary, di ba? Sa mga tangke de guerra at mga baril ng mga kapulisan at sundalo, ganyan. May mga hawak na rosaryo, bulaklak at Philippine flag, yung mga nagrally in EDSA. So, sa tingin ng mga Pilipino, lalo na ngayon, na of all the presidents of the Philippines, itong nakaupo ngayon ang dapat talaga at pinakamalala, worst president of all na nakilala natin sa tanang buhay natin. Mukhang nalagpasan pa niya ang kademonyohan ng kanyang tatay. Tama ba? So, deserve dito na ma-people power dahil pinagre-resign naman ng mga ate at kuya ay ayaw bumaba, kapit toko. Bakit? Nakakalasing po siguro ang kapangyarihan, unang-una na. Pangalawa, maraming biyaya sa lapi, di ba? Ginto at kung ano-ano pang pwedeng mapala kapag ikaw ay nasa kaharian ng mga ahas. So, sino ba naman ang BBTO? Pangatlo, baka takot talagang bumaba dahil sa oras na mawala siya sa kapangyarihan, baka majombag siya, mabugbog ng taong bayan or whatever sa sobrang gigil ng mga Pilipino. Kahit pa ang mga Pilipino ay mapagpatawad, pero yung lagpas-lagpasan yung kademonyohan ng isang ito, tingnan nyo yan,
trilyon-trilyon ang nananakaw, pinagmayabang sinungaling, manloloko, mambubudol, right? Gago talaga, demonyo. Kung puppet lang ito, ay demonyong malala yung kumokontrol dito. So, nag-aantay ang lahat saan ba gaganapin. Meron po kasi mga nagsasabi na sa liwasan daw gaganapin ng people. Ayan na naman kayo sa liwasan. Again po, pag nasa liwasang Bonifacio kayo, para kayong nagrarally sa gitna ng kagubatan kasi napapalibutan kayo ng mga puno. Hindi kayo makikita. Diyan dinadala ng mga double agents at Peking Duterte supporters ang mga Pilipino, malamang dahil sa kumpas ng dried mango or prutas na maasim, kung ano man ang tawag mo dyan, para 'di ba, i-divert ang mga tao at itago ang galit natin at pahupain. Meron pa nga nagsabi, I think si Kumaring Yu Chang, na parang may inilagay diyan or inilibing diyan sa liwasang Bonifacio na parang ano kind of siguro kung nandiyan ka sa liwasan, baka lahat ng ganap dyan ay hindi magiging successful, or kapag nandyan kayo ay kung ano man yung inilibing dyan sa ilalim ng lupa, mga tipo bang pampaantok, pampahinga, ganon, pampalobat sa term ng mga kabataan ngayon. Baka may ganong ganap. Kaya yan ang paborito ng mga double agents puntahan or ng mga manlilinlang. Hindi ba kayo nagtataka? Ayaw na ayaw ng mga peking Duterte. Kasi magtataka kayo, Duterte supporter mo talaga to? Bakit ayaw nila sa EDSA? Hindi naman ipinagbawal sa saligang batas na mag-EDSA. Nakapag-EDSA nga kami nung November. Saan yung gaganapin ang people power? Again, kung magluluneta naman po, ang hirap punuin ng luneta kasi pagkalaki-laki. Pwede siguro kung sa harap ng Malacanang. Iyan ngayon ang pinopropose ng iba at nananawagan pa nga po na dapat Mangga, ikaw ang manguna dito. Bakit nga po pala significant yung presence ni Mangga sa kasakaling sumama siya sa people power? Kasi baka kahit papano, mapakalma niya yung taong bayan. Na, meron naman palang isang Marcos na salungat sa lahat ng angkan nila. Yun Mangga. Makinig ka. Huwag kang magalit at huwag kang magpapagurgor ng mga kritiko mo. Kasi yung mga ngak-ngak mo, pang pelikula lang. Puro ek-ek. Hindi ka tatawagin ni Ma'am Hanilet na puro ka ek-ek. Kung hindi ka puro drama. Tigil-tigilan mo na ang drama. Kung ano man ang gusto nyong mangyari, ano ba talagang gusto nyong mangyari? Mabawi ang lahat ng mga nakamkam nyo? Or kumamkam pa ng higit pa? May mga frozen assets ba kayo abroad? May mga Swiss accounts ba kayo and whatever na hindi nyo pa nakukuha? Kailangan nyo pa bang magtagal sa pwesto? Hindi pa ba sapat kung anong nakamkam ng angkan nyo, lalo ng kapatid mo at ng asawa niya? Kung ikaw ang mangunguna, Mangga, baka sakaling maging peaceful. Kung sakaling na halimbawa nga sa Malacanang gaganapin ito, may babasahin akong post niya mga alit kuya. Kung sa harap ng Malacanang magtitipon-tipon ang mga tao at nandun ka, hindi kasi pwedeng si VP Sara yan or ang magkakapatid na Duterte. Ang pangit, okay? May mga delikadesa po ang pamilyang Duterte. Alam nila na kapag ka nawala sa power itong inutil, ay sino ba yung constitutional successor? Di ba isang Duterte, si VP Sara? So parang di ba, out of delikadesa, hindi nangunguna sa pagpapatawag ng people power ang magkakapatid na Duterte, lalo na si VP Sara. Pero alam natin ang nasa puso ng ating pangalawang Pangulo. Galit na yan, frustrated na yan ng husto, binudol siya ng kanyang ka-unit team na si Marcos Jr. Okay, kita niya saksi siya, inutil, walang ginagawa, puro kurakot. Kung pwede nga lang yan sumigaw ng, di ba? Umalis ka na sa pwesto. Kung pwede nga lang niyang hamunin ng suntukan si Marcos Jr. kahit si Liza Marcos, for sure hahamunin niya yan eh. Pero ikaw, Mangga, kung ikaw ang sasama sa taong bayan, kung pupunta man sa harap ng Malacanang, I think, hindi naman siguro pagbababarilin ng PSG ang mga Pilipino kasi kapatid ka ng presidente at nandun ka, nakikisa ka sa taong bayan. Agree? Alam niyo mga kuya, nung kami ay nagliwasan, there was a first wave kasi nung I think September yun eh. If not September, August. Alin bang buwan ginigipit no ng KOJC? Teka ha. Kasi ganun yun eh.
Magkakasunod yun eh. Okay. August 24 po, last year yung KOJC siege, di ba? Yung pinasok ang compound ng... Kasi tatanda ko to eh. Pumunta rin ako ng Kadayawan, Agosto. I think mid-August yon yung Kadayawan Festival. At dumaan kami sa KOJC. Kasi malapit ang yung KOJC ni Pastor Kiboloy, si airport, madadaanan mo yan. Pagliko mo ng Francisco Dangoy Airport or Dangoy, paano ba pinopronounce yan? Paki-comment nga po sa comment section mga kuya. Pagliliko ka na si airport, madadaanan mo yung KOJC, lalo na yung arena, yung big dome ni Pastor Kiboloy. Doon naman yun eh. So, yun, mga ganong buwan, ginigipit ang KOJC and then nagrally sila sa, so malamang kasi August 24 ito nangyari. Bumilang din ng ilang araw, right, bago sumurrender si Pastor Kiboloy. So, siguro, kasi end of, last week na to ng August, umabot to ng September. So, sunod-sunod yung mga naging rally noon sa Liwasan kasi ang KOJC nagra-rally din sa Liwasan. Nagkaroon naman ng rally ang isang malaking Duterte group dyan sa Liwasan at sinabi nilang yun ang kanilang first wave. Akala namin yun na yung people power doon sa Liwasan kasi ang goal nila noon is 100,000 attendees, mga ate at kuya. Kaya raw ng 200,000. Kapag ganun daw karami, malapit-lapit sa Malacanang, susugod daw ang taong bayan. From Liwasan to Malacanang. Ngayon ang nangyari, bumagyo lang, umulan ng malakas. Kami may mga baon na kaming damit, pagkain, tubig nung pumunta kami kasi akala namin yun na yung people power last year. So I think that was September nga. If not last week ng August. Maalin mo sa 2 buwan na yan. Yun yung tinawag nilang first wave. Ang balak kasi talaga nun mga kababayan, susugod sa palasyo. Hindi lolooban ang palasyo dahil ayaw nga ni Tatay Digong yan, pero magmamarcha ang taong bayan sa labas ng Malacanang Palace. Mangangalampag, sisigaw doon, magrarally, umalis ka dyan. Alam niyo kung anong ginawang panakot sa amin? Kung paano kami tinakot? May naglabas ng fake news doon sa Liwasan. Kaya frustrated kami after nun eh. Kaya nga, nung November, nag-EDSA kami. Kasi, pabalik-balik lang ng rally sa Liwasan, walang nangyayari. Umuulan lang, kumonti ang tao, hindi na sumugod. Kasi nga raw, konti daw. Tapos, ang ginawa pang fake news ay, magpapaulan daw ng tear gas or hahagisan daw ng tear gas ang mga pupunta ng Malacanang. Pagbababarilin din daw, may mga sniper na raw nakaposisyon. At yung tear gas daw po ay may lason. Kaya nga kami nung nagbaon kami, naalala nyo yun kung matagal na kayo nakafollow sa akin, magbaon daw kami ng bimpo at tubig. Babasain yung bimpo, right? Kailangan basa ng tubig yung bimpo, yun yung gagawin naming pantakip sa mukha para hindi daw tumagos kung may lason man yung tear gas na ihahagis sa amin. Despite na may ganong pananakot, merong mga gustong sumugod. Pero yung ilan sa mga organizers ng rally na yun sa Liwasan, sinabi na walang susugod, uwi na, mag-antay na lang ng announcement kung kailan ang second wave. At ngayon, itong rally sa Linggo, na hindi naman ina-announce ni Congressman Kiko Barzaga na sa Liwasan gaganapin at wala pa yatang sinasabi. Maybe tingnan natin ang kanyang Facebook no kung meron na siyang sinabi kung saan ang venue. Itong mga sa tingin ko ay mga sabotahe, mga double agents at kung ano pa man. Ang sabi nila, sa Liwasan daw gaganapin ang people power ngayong linggo, itong October 12 na inaantay nating lahat. Dahil yung September 21 ay nasabotahe na naman. Okay? So, ngayong October 12, ang panawagan ni Congressman Kiko Barzaga na pumunta na mag-people power. Pero nag-aantay nga tayo ng announcement. Sa Liwasan daw, at ito daw ang tinatawag na second wave. Diyos ko po, kung ang rally noon sa Liwasan na pinangakuan kaming susugod, pero tinakot kaming ititirgas at may lason daw yung tirgas na yun yung first wave at kung September yun nangyari, tapos October na ngayon, ibig sabihin mga kababayan, 13 months na ang nakakalipas, 1 taon at 1 buwan ang nakakalipas, ngayon palang magsa second wave.
Itong mga nagmamalaki nga sila ay mga maka-Duterte kuno na grupo, mga kilalang grupo pa naman, malalaking grupo. Ito daw ang second wave, itong paparating na linggo. Bumilang ng 1 taon at 1 buwan yung second wave. Anong nangyari within 1 year? In-impeach si VP Sara. Nakurakot ang flood control projects. Nabenta ang ginto ng Pilipinas. Naipakulong si Tatay Digong sa sobrang kabagalan at hindi natin alam kung ano. Yun nga yun mga kababayan, di ba pinag-uusapan yan sa college? And I don't know kung tinuturo to sa high school. Kapag may objective ka, or sabihin na natin may goal ka, may gusto kang mangyari, yung goal mong yun, lalo na yung objective mo, yung target mo baga, dapat smart yun. Smart, nababanggit ko na yan before, right? Specific. Ano ba talaga ang goal mo? Ang goal mo matapos ang korupsyon. SMART, abbreviation yun eh, SMART. Measurable. Okay. Attainable. Kaya bang ma-attain, ma-achieve na masipa ang adik? Oo naman, magkaisa tayong lahat. Realistic. Makatotohanan ba ang goal mo? Hindi ba suntok sa buwan na masipa ang adik na yan? Of course, hindi naman suntok sa buwan. Ayaw na natin eh. Sipain na natin. And time-bound. SMART, di ba? S-M-A-R-T. Yung T, time-bound. Dapat, yung goal mo, meron kang ilalaan na time frame, right? Oras. So, halimbawa, gusto mong yumaman, dapat time-bound rin yung goal mo na gusto mong yumaman. Sabihin mo, within 1 year, gusto ko mayaman na ako. Ibig sabihin, sisimulan ko na mag-ipon ngayon. Okay? Within 1 month, gusto ko sanay na ako sa pagtatrabaho bilang call center agent. Ganon. 'Di ba? Within 3 months, gusto ko bihasa na ako sa wikang Ingles. Time-bound. Okay? Yung target mo dapat may saktong oras. Swerte ka kung ma-achieve mo ng mas maaga and petics ka kung ma-achieve mo ng matagal. Ang first wave nila, September last year, second wave daw ngayon, sabi ng mga malalaking grupo. Kasi wala silang choice, kailangan nilang makisakay dito kay Congressman Kiko Barzaga. Kung hindi pa umimik ang batang congressman ng people power, ayaw pa nila ng people power. Gusto nila ng people power, mukhang saliwasan na naman nila gusto. So silipin natin mga kababayan kung ano ang post ni Congressman Kiko Barzaga, kung saan baga talaga ito gaganapin. Pero may nagpo-propose nga po sa Malacanang daw dapat pumunta ang taong bayan. Hindi mo naman lolooban ang Malacanang eh. Hindi mo naman iraransak, doon tayo sa labas. Para bang ang dating ay, hindi kami aalis dito hanggang di ka bumababa. Paano ka aalis dito? Nandito kami. Sasagasaan mo kami? Pagbababarilin mo kami? Buhay ang mga camera namin. May mga vloggers, may mga camera rin kami. Magla-live kami, magbi-video. Subukan mong gumawa ng kalokohan nang makita ng buong mundo. Okay. Nandito tayo ngayon mga kababayan sa Facebook page ni Congressman Kiko Barzaga. And tingnan natin kung may announcement na siya. 1 hour ago, God is punishing our corruption, only through justice may our country repent. Ba't ang bansa natin ang dapat magsisi? Ang mga kurako ang dapat magsisi. Okay? Pala may isi-share ako chika sa inyo pag nag-live tayo mga tatkuya. Mag-like at subscribe kayo. At saka pindutin yung bell icon kasi pag nag-live ako, at least may notification kayo marireceive. Alam nyo bang itong event po sa A12, pinapakialma na naman ng mga double agents at may mga double agents na namang makikisali. Anyway, wala pang update wala pang ina-announce wala pa so far. Ayan, yesterday pa ito. Ito po, basahin ko lang sa inyo mga tatkuya. Ito ang proposal na sa Malacanang daw po mag-rally. Pakikalat ng mensahe para alam ng lahat, October 12 or linggong paparating, tatanggalin nila ang mga signal para hindi tayo makapag-live at makatawag ng backup. Kapag gaganyan, mag-record na lang kayo at mag-picture. Kapag may signal jammer sa location, lumayo kayo like a kilometer away, doon kayo mag-upload ng videos at photos. Okay, kasi ginawa na yan sa Camp Aguinaldo, may signal jammer doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas ideal doon sa Robinson's Galleria, malakas ang signal doon. Alright? Plus, maraming CCTVs, plus maraming mga dumadaang mga tao, so safe po ang mga magrarally. Pero kapag nakita nyo ang liwanag ng laser na kulay green sa kalangitan, so may mga igaganon sila, ibig sabihin nagsisimula na ang People Power Revolution. So,
Siguro po may mga gagamiting, ano ba, yung nabibili lang ba na laser pointer na kulay green? At saka siguro meron naman yung parang laser na ginagamit yung parang sa Batman, 'di ba? Kapag may mga program, may mga ginaganon eh. Pero hindi yun kulay green sa alam ko. Parang kulay white lang. Kung saan galing ang ilaw, nandoon ang mga tao. Basta punuin ang Manila at papuntang Malacanang tayo. Oh, kung saan daw ilalabas yung ilaw na yun, I don't know kung kaninong grupo itong si Super DM Makata ng Bayan. To Aimee, ito na ang panahon, ito sinasabi ko sa inyo. To Aimee, ito na ang panahon para bumawi ka sa mga Pilipino. To General Bronner, AFP General, tama ka, magulo kapag ang nasa mababa ang nag-withdraw, pero kapag ikaw ang gumawa nito, payapa. Kasi susunod sa iyo ang lahat ng sundalo. Ilang bayan, ikaw ay inalipin, yada-yada. So, tula na ito. Ano? Kapag ang pinuno ay makasarili, walang tagumpay sapagkat kalaban ay ang sarili. Ayan. So, dapat daw si Mangga si Aimee rather, ang mag-lead ng People Power 3 Revolution. Pagkakalam ko mga kababayan, People Power 4 na yan. Kasi yung People Power 1, that was nung umupo si Kurikong, People Power 2 nung umupo si Madam Gloria, People Power 3 nung nagalit yung mga supporters ni ERAP, supposedly People Power 4 kami nung nung November rather last year, pero hindi nga po dumami at hindi naman napababa ang inutil. So, okay, let's call it People Power 4 maybe itong paparating. Ano? And agree ba kayo mga kababayan na si Mangga ang dapat nasa frontline? Isa sa mga personalidad na magsasalita doon sa labas ng Malacanang kasi ang sabi nitong si Super DM Makata ng Bayan ay papunta ng Malacanang. So maybe in Mendiola muna ang pagtitipon-tipon. What if harangin na naman yung tula, yung Ayala Bridge? Paano? So, mag-commute siguro po kayo, no? Papuntang Malacanang, mga kababayan. Mag-MRT kayo, nalimutan ko na yung specific na, LRT rather. I think Carriedo Carriedo Station ba yan? Pa-comment po sa comment section ha. Ayan, mag-LRT kayo para hindi ma-traffic, mag-grab kayo, mag-taxi, mag-jeep, maglakad kung malapit-lapit, 'di ba? Kasi kung yun ang sa tingin ng karamihan na tamang lugar, and I would have to agree, kailangan na ng mga Pilipino na sumugod rin sa harapan ng palasyo dahil nagbibingi-bingi ang taga-palasyo, dun kayo pumunta. But then again mga kababayan, historical lang EDSA. Pa-comment niya po sa comment section. Saan ang tamang lugar ng pagtitipon? At nga pala, minanawagan kay Chavit Singson, magpadala ka raw, Governor Chavit, ng 5 barko. Or whatever, barko ba yon? May pag-usapan natin sa susunod nating vlog. Kasi luluwas daw ang mga taga Cebu, no? Gustong-gustong lumuwas ng Maynila, ng mga Bisaya, mga kababayan natin sa Kabisayaan, even ang mga taga Mindanao, dahil nakikita po nila na wala na tayong mapapala sa mga taga Maynila at sa mga taga NCR, National Capital Region, even the neighboring provinces of Manila, na unfortunately nasa Philippine flag yan. Yung 8 sinag ng araw, nagre-represent yun ng 8 probinsya na lumaban noon sa Kastila, pero kumusta sila ngayon? So, saan ang tamang venue for People Power, mga kababayan? Sa historical EDSA Shrine or sa harap ng Malacanang? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.